Mainit pa rin ang gabi sa kabila ng malamig na simoy ng Disyembre. Sa Maynila ay hindi uso ang simoy ng Pasko kapag abala ka sa paghahanap ng kita. Walang tunog ng Pasko, walang dekorasyon, at wala ring panahong umasa o mangarap. Sa isang sulok ng lungsod ay nakatayo ang lounge bar na El Blanco na enggrande at mamahalin. Ang bar ay puno ng ilaw at mamahaling alak para sa mga bigating kliyente nito na negosyanteng puro amoy pera at mga babaeng puro pabango. Pero para kay Lindsay Lopez, isa lang itong lugar na araw-araw niyang pinapasukan. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang ordinaryong waitress. Marahan siyang naglakad pabalik sa likod, bitbit ang tray na may cocktail glasses na walang laman. Dumaan siya sa mahabang hallway at iniwasan ng mga lasing na customer na may malalagkit na tingin. Sa likod ng bar, sa sulok malapit sa stock room, ay naupo siya sandali sa maliit na bangkong kahoy para magpahinga. Nanginginig ang kanyang kamay sa pagod at saglit siyang pumikit habang pinapahinga ang mga paa mula sa buong gabing pagtayo at paglalakad. Binitawan niya ang tray sa ibabaw ng crate. Basang-basa na ang likod niya. Dikit na dikit ang manipis na uniforme sa balat. Pinagpapawisan ng kanyang noo kahit malamig ang aircon. Pwede bang 1 minuto lang? Kahit sandali lang. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang pahinga, ay isang pamilyar na tinig ang pumunit sa hangin. Lindsay! Napalingon siya agad. Nakatayo si Manager Mika. Nakakunot ang noo at may hawak na clipboard. Maitsura ito, maputi at laging naka-heels, pero mabilis magtaas ng kilay. Sorry po ma'am! Agad na sambit ni Lindsay. Tumayo agad. VIP room, table 7. Special guest. Ayusin mo yan ha? Sabay abot ng maliit na papel. Ako po ma'am? Kung ayaw mo, pwede kitang palitan. Pero baka may tip yan. Napakagat labi si Lindsay. Hindi na po. Ako na po. Saglit lang, mag-aayos lang po ako. Good. And Lindsay, mag-smile ka naman. Hindi yung mukhang kawawa ka dyan. Napasinghap si Lindsay at naisip ang katrabahong si Carla. Si Carla kasi ang mas matagal na sa trabahong ito at madalas ay siya ang inihaharap sa mga VIP guest. Ako po? Si Carla po ba? Ayaw mag-serve ng mga VIP guest? Absent si Carla. Emergency daw. Kaya ikaw na. Sige na, bilisan mo. Importante ang mga guest. Walang nagawa si Lindsay kundi tumango. Kahit may kaba ay sumunod siya. Pinilit niyang ayusin ang sarili sa salamin habang nilalakaran ng hallway papuntang VIP. Tinapik-tapik pa niya ang pisngi at nagdasal sa isip na sana'y hindi siya mapahiya. Pagbukas ng pinto ay agad siyang sinalubong ng malamig na aircon at tahimik na ambience. Isang malaking silid na may dim lights, leather sofas, and mamahaling wines minibar. Sa gitna ng room ay nakaupo si Drew Zacarias na nakasandal sa malambot na upuan. Suot ang puting polo na nakatupi hanggang siko at may suot na relo na siguro'y mas mahal pa sa buong kinikita ng lounge sa isang buwan. Tiningnan niya si Lindsay saglit, saka ibinalik ang tingin sa basong may yelo at whiskey. Tahimik. Lumapit si Lindsay at magalang na yumuko. Magandang gabi po, sir. Ako po si Lindsay. Ako po mag-aasikaso sa inyo ngayong gabi. May gusto po ba kayong orderin? Hindi siya agad pinansin ni Drew. Nakakunot lang ang noo at tila walang pakialam. Tahimik hanggang sa bigla itong nagsalita ng mababang tono. You're not shaking. Most waitresses do it when they see me for the first time. Mayabang na sambit nito. Hindi agad nakasagot si Lindsay. Ngumiti siya ng kaunti, pilit ngunit magaan. Pasensya na po kung medyo tahimik lang ako. Nasanay lang po ako sa trabaho. Nagtaas ng tingin si Drew. You look ordinary. Bahagyang nahiya si Lindsay pero sinikap na manatiling magalang. Ganun po talaga sir. Wala naman pong espesyal sa akin eh. Bring me the scotch. Neat and no ice. Anya sabay balik ng tingin sa baso. Tumango si Lindsay. Opo sir. Lumabas siya ng silid at pilit inaayos ang emosyon.
Hindi naman bastos si Drew, pero may presensya itong hindi makapa at mahirap kapain. Parang kailangan mong bantayan ang bawat galaw mo. Pagbalik ni Lindsay ay dala na ang order. Maingat niyang inilapag ang baso sa mesa. "Here you go po, sir." Tahimik si Drew. Tinapik lang ang baso at tila pinagmasdan ng amber na likido sa loob. Wala pang ilang segundo ay may malakas na kalabog sa pinto. Bago pa siya makalingon ay bumukas yun at pumasok ang isang lalaking may hawak na baril. Napasigaw si Lindsay sa gulat at napaatras. Bumunot ng baril ang ilang tauhan sa paligid pero huli na. Tumutok na ang baril sa mismong direksyon ni Drew. Sir! Sigaw ni Paul, ang personal assistant ni Drew na siyang agad tumakbo para protektahan ito. Ngunit ang bilis ng pangyayari. Bago pa muling makaabante ang lalaki ay kumilos si Lindsay. Hindi niya alam kung bakit o paano, pero agad niyang kinuha ang tray at ibinato sa armadong lalaki. Tumama ito sa balikat, dahilan para madistract at mawala ang focus ng target. Saka mabilis na nadisarma ni Paul ang lalaki sa pamamagitan ng isang suntok at pagtadyak. Nagkagulo sa loob pero ilang segundo lang ay tapos na. Nakahinga si Lindsay, nanginginig ang tuhod niya habang nakasandal sa pader. Are you hurt? Tanong ni Paul kay Drew. Tumingin si Drew kay Lindsay. No, I'm fine. You, come here. Dahan-dahang lumapit si Lindsay. Takot pa rin ang nararamdaman. Pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam kung tama yung ginawa ko." Tinitigan siya ni Drew ng matagal. Hindi nagbago ang ekspresyon nito na malamig, mabigat, at tila sinusukat siya. You saved me. "Hindi ko naman po sinasadya." Don't be humble. That was instinct. Tumayo si Drew. Malapit na siya ngayon. Malinaw niyang nakita ang matulis na panga, matalim na mata at ang amoy ng mamahaling pabango. Lindsay Lopez, right? Tanong ng binata. "Opo." Tumango siya. You're not like the others. Napayuko si Lindsay. "Pasensya na po kung nakialam ako." No, you're different. Tugon ni Drew sabay tawag sa assistant niya. Paul. Yes, boss. Lumapit si Paul. Off duty na siya. Pauwiin mo. Right away, sir. Mabilis na tugon ni Paul. "Sir, hindi pa po tapos ang shift ko." I said, you're off. That's an order. Hindi alam ni Lindsay kung matatakot siya o matutuwa. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Hinawakan siya ni Paul sa braso at marahang inilayo mula kay Drew. Paglabas niya ng VIP room ay saglit pa siyang napalingon. Nakatayo pa rin si Drew sa loob. Nakatingin sa kanya. Walang ngiti pero may kakaibang sinag sa mga mata. Sa gabing yun ay umuwi si Lindsay na hindi na waitress lang sa El Blanco. Dahil sa isang iglap ay naging bahagi na siya ng mundo ni Drew Zacarias. At doon nagsimula ang gabing babago sa takbo ng buong buhay niya. Nagising si Lindsay dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may presensyang nakatingin sa kanya. Sa unay akala niya'y bunga lang yun ng panaginip. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na simoy mula sa bukas na bintana ng maliit nilang apartment. Pagmulat ng kanyang mata ay napatili siya. "Ay! Diyos ko po!" Naroon, sa paanan ng kanyang kama ay nakaupo si Drew Zacarias, ang bilyonaryong niligtas niya kagabi. Suot pa rin ito ang mamahaling polo pero hindi na kasing linis ng kahapon. Parang hindi pa natutulog. At higit sa lahat ay walang bakas ng pagkataranta sa mukha nito kahit siya'y halos mawala ng ulirat. Anong ginagawa niyo dito?" Sigaw ni Lindsay habang agad na itinakip ang kumot sa sarili. Relax. Hindi kita gagalawin. I just wanted to talk. Kalmado ang tinig na sabi ni Drew. "Sa loob ng bahay ko? Paano kayo nakapasok dito?" Tumaas ang boses ni Lindsay. Your landlord. Binayaran ko para mabuksan ang pinto. Don't worry, hindi ko alam na tulog ka pa. I was expecting a coffee. Sabay nguso ni Drew sa pinto. Tiningnan ni Lindsay ang paligid. Totoo nga, ang pinto nila ay bukas ng kaunti at may yabag sa labas.
Siguro ay si Aling Nita iyon, ang tsismosa nilang kapitbahay na ngayon pa lang ay pinuno na ng group chat ng mga residente tungkol sa nakita nitong lalaking gwapo sa room 104. Ang aga-aga naman ito. Bulong ni Lindsay sa sarili habang nagmamandaling tumayo't mag-ayos. Inabot niya ang lumang jacket na may butas sa manggas. Isinuot ito ng mabilis sa kamarahang isinuksok ang buhok sa likod ng tenga para hindi maipit sa kwelyo. Mag-aalmusal po ba kayo? Kasi wala po akong... Lindsay, I'm here to return the favor. Putol ni Drew sa kanya. Natigilan si Lindsay. Ha? Tumayo si Drew mula sa upuan. Matangkad ito at kahit sa liit ng kwarto nila'y tila hindi ito nababahala sa sikip. Lumakad ito palapit sa lamisita na may upuan sa kaumupo roon. I owe you my life, so I'm offering something in return. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Lindsay. Tumingin si Drew diretso sa kanya. Hindi siya nakangiti, hindi rin galit. Pero ramdam ni Lindsay ang bigat ng titig nito na parang sinisilip ang mismong kaluluwa niya. I know your family is drowning in debt. Your mother's sick. Your brother has leukemia. Your salary, not enough. Namutla si Lindsay. Paano niyo po nalaman yon? I did my research. Alam ko rin na nakabacklog ang renta niyo. 2 buwan. Alam ko rin may 2 kang kapatid na parehong umaasa sa'yo. Sagot ni Drew. Lumunok si Lindsay, parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Umayos ng upo si Drew. Ipinatong ang mga siko sa lamesa at nagtagpo ang mga daliri. Para siyang CEO na nasa isang formal na meeting. I want you to be my girlfriend. Napalunok si Lindsay at hindi agad nakapagsalita. Nagkatinginan lang sila ni Drew hanggang sa dahan-dahan siyang napaatras. Po? You heard me. Be my girlfriend. 6 months. It's a contract. After that, we can go separate ways. Diretsyong sagot ni Drew. Teka lang po hindi po ako escort. Hindi rin po ako for hire. I know. That's why I choose you. Because you're not like them. You saved me without expecting anything. But now, I'm offering something in return. Just with terms. Sabi ni Drew. Hindi makagalaw si Lindsay. Parang may tinik sa lalamunan niya. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas. Ang mga boses ng kapitbahay sa labas, ang lagaslas ng tubig sa may gripo, at ang tunog ng naglulutong kawali sa kabilang bahay. Lahat yun ay parang nawala. Wala siyang ibang marinig kundi ang tibok ng puso niya. Bakit po ako, sir? Marami pong babae dyan. Mga sosyal. Mga mas bagay sa inyo. Exactly. I don't want someone like them. I want someone who is real. Sagot ni Drew. Tumayo siya at lumapit kay Lindsay hanggang sa isang hakbang na lang ang pagitan nila. Lalong natulala ang dalaga. 6 months. In exchange, I'll pay your family's debt. All of it. I'll take care of your brother's treatment. And I'll give you enough money to start over. New job. New apartment. Maybe even your own small business. Tila lalong bumigat ang hangin. Kahit patutol si Lindsay sa idea ay hindi niya maitatanggi na kumislot ang damdamin niya sa narinig. Para bang sinuntok siya sa parte ng puso kung saan nakatago ang lahat ng kanyang pangarap. Bakit niyo po ginagawa to? Wala naman po akong halaga. Because I can. And because you saved me. So let me save you. Napaupo si Lindsay sa kama. Hindi siya makatingin kay Drew. Para siyang nilunod ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Hiya, takot, lungkot at pagkalito. Wala po bang ibang paraan? Wala. Matabang na tugon ng bilyonaryo. Tahimik. Nagtagal ang katahimikan na tila naroon lang sila, 2 magkaibang mundo sa iisang silid. Sila'y galing sa taas, sa magarabong gusali. Isa'y galing sa ilalim, sa mga bitak ng syudad. Kapag pumayag ako, ano pong ibig sabihin ng girlfriend? Kailangan ko po bang... Mahinang tanong ni Lindsay. No sex, unless you want to. I don't force. You'll just be by my side. Events, parties, meetings. You smile when I smile. You disappear when I disappear. That's all. Mabilis na sagot ni Drew. Para pong babayaran niyo ako kapalit ng pagiging props?
That's one way to put it. Tumayo si Lindsay. Tiningnan siya. Diretso at walang takas. 6 na buwan? Pagkatapos noon, wala nang habol. Wala na. You walk away richer, with your family safe and happy. Muling nanahimik si Lindsay. Tumalikod siya kay Drew at tiningnan ang lumang kurtinang may butas sa gilid. Ang pader na may lamat at ang sirang bentilador. Sa isang banda ay sumiksik sa alaala niya ang huling nangangailangan ng tulong ang kapatid niya sa ospital. Pero kahit simpleng gamit ay hindi niya agad mabili dahil sa kakapusan ng pera. At ang nanay niyang ilang gabi niyang inuubo pero hindi pa rin niya madala sa klinika. Wala siyang luho, wala siyang bisyo, at ang meron lang siya ay ang pag-asa. Pumapayag na po ako. Mabilis ang sagot. Hindi na siya tumingin kay Drew pero narinig niyang lumapit ito at marahang inabot ang isang business card sa lamesa. You'll be pick up tomorrow. Be ready, 10 sharp. Lumakad na ito palayo at hindi na siya nilingon. At si Lindsay na natiling nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Alam niyang binuksan niya ang pinto patungo sa mundong hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Pero minsan, kapag desperado ka, ay hindi mo na pinipili ang daan. Lumipas ang 3 linggo simula nang pumayag si Lindsay sa kontratang inalok ni Drew. Mula sa simpleng buhay sa barong-barong ay napunta siya sa malapalasyong bahay sa Ayala, Alabang. May sariling kwarto, bagong damit at 3 beses isang araw na pagkain na hindi niya kailanman naisip na matitikman. Pero ang kapalit ng pagiging girlfriend ni Drew sa mata ng lahat ay hindi madali. Kailangan niyang ngumiti kahit pagod. Humawak sa braso nito sa mga party at ipikit ang mata tuwing may makikitang babae na nakatingin sa kanila na parang gusto siyang lamunin ng buhay. Sa kabila ng lahat ay unti-unti ring nakikilala ang lalaking nakatago sa likod ng mamahaling relo at malamig na tindig. Hindi kasi pala salita si Drew, pero may mga sandali na kapag pareho silang tahimik ay saka ito magsisimulang magbukas. Minsan sa sasakyan, habang binabagtas ang EDSA ay bigla itong nagsalita. You know what's funny? I used to believe in love. Talaga po? Tanong ni Lindsay sabay tingin sa binata. May himig ng pag-aalangan. Hindi pa rin siya sanay na tumingin ng diretso kay Drew. Yeah, back when I was so stupid. Then she came along. Anya sabay ngiti pero mapait. Hindi na nagtanong si Lindsay kung sino, pero naramdaman niya ang bigat ng bawat salita nito. Sa loob ng ilang linggo ay natutunan niyang huwag pilitin ang mga tanong kay Drew. Lalabas din ang sagot kung kailan niya gustong sabihin. Minsan naman, habang nag-aalmusal sila sa veranda ay inabot ni Drew ang kape at biglang nagsalita. She said she loved me. Turns out, she just loved the power. Napayuko si Lindsay. Hindi niya alam kung anong isasagot, pero nagsalin siya ng kape sa tasa ni Drew. Tahimik lang silang dalawa, pero ang bigat ng hangin ay parang musika sa pagitan nila. Isang gabi, habang nasa isang formal charity event ay suot ni Lindsay ang isang simpleng itim na gown. Hindi siya makapaniwala na may suot siyang gown na ganito kaganda. Hawak siyang Drew sa baywang at kahit wala siyang sinasabi, ay ramdam niyang panatag ito sa presensya niya. You look elegant tonight. Bulong ni Drew. Salamat po. Pero parang hindi po ako bagay dito. Mahinang sagot ni Lindsay. You're doing fine. Ngunit bago pa man siya makasagot ay isang matinis na tinig ang pumunit sa hangin. Well. Kung hindi pa ako dumating ay hindi ko malalaman na may bago ka na palang laruan, Drew. Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may gilid ng ballroom ang isang babae na matangkad, maputi, nakapula at may matalim na titig. Para itong bumalik mula sa isang soap opera. Si Patricia Sanchez. Patricia. Malamig na bati ni Drew. Long time no see. Sino siya? Anya, sabay lakad pa palapit. Hindi niya alintana ang mga taong nakatingin. Tiningnan ni Patricia si Lindsay mula ulo hanggang paa. Hindi nakapagsalita si Lindsay, hindi dahil sa hiya, kundi sa tensyon na agad niyang naramdaman. Siya si Lindsay. She's with me. Sagot ni Drew. Of course she is. Mahilig ka pa din pala sa mga babaeng katulad niya hanggang ngayon. Mas gusto mo talaga yung madaling kontrolin, no? May mapait na ngiti sa sagot ni Patricia. Napayuko si Lindsay. Gusto niyang magsalita pero pinigilan siya ni Drew.
Back off, Patricia. Not tonight. Don't worry, I'm not here to fight. I just wanted to see kung gaano kabilis mong mapalitan ng isang taong nagmahal sa'yo. Ani Patricia. Ngumiti ito. You never loved me, Patricia. You love what I give you. Tumawa ito pero may kirot sa likod ng kanyang mga mata. You're still bitter. You're still the same, Drew. And you're still dramatic. Tumalikod si Patricia pero bago umalis ay bumulong sa tapat ni Lindsay. I hope you know what you're doing, girl. Cause trust me, you don't know what kind of man he really is. Wala nang nasabi si Lindsay, pero ang malamig na hanging dumaan sa pagitan nila ay tila nagsabing hindi pa itong huling pagkikita nila. At sa gabing yun ay alam ni Lindsay na mas malalim pa pala ang sugat ni Drew kaysa sa inaakala niya. Nang sumunod na araw ay maaga pa lang ay gising na si Lindsay. Sanay siya sa ganitong oras, kaya't kahit wala namang kailangang lutuin at may sariling chef ang bahay, ay naisip niyang gumawa ng kape. Habang tahimik siyang nagtitimpla sa kusina ay biglang sumulpot si Drew na nakasuot lang ng plain white t-shirt at pajama pants. Gising ka na agad? Tanong nito sabay kuha ng mug sa ibabaw ng counter. Sanay po ako sa maaga. Sa dati naming bahay, kailangan ko pong gumising ng alas 5 para makapaghanda ng almusal at makapagsampay bago pumasok. Umupo si Drew sa bar stool. Tinitigan lang siya habang naglalakad. You don't have to do that here. You can sleep in. Hindi po ako sanay na walang ginagawa. Tikman niyo po, nilagyan ko ng kaunting cinnamon. Sagot ni Lindsay sabay abot sa kanya ng isang tasa ng kape. Napangiti si Drew. You're trying to impress me. Hindi po, ganyan lang po talaga ako magtimpla. Uminom siya. Kumunot ang noo pero may ngiti sa labi. Impressive. Pagkatapos naman ng isang charity event ay tahimik silang dalawa. Nakaupo sa malambot na sofa at nakaharap sa maliit na fire pit. Naka-heels pa rin si Lindsay at hawak ang isang baso ng tubig. Sakit na ng paa ko. Bulong niya. Take them off. You're not on display anymore. Sabi ni Drew. Nagkatinginan sila at dahan-dahan na tinanggal ni Lindsay ang takong. Napahinga siya ng maluwag. Tahimik, walang ingay kundi ang tunog ng apoy at hangin. Thank you for tonight. Sabi ni Drew. Nagpapasalamat po kayo? Birong tanong ni Lindsay. I'm not that cold, Lindsay. Hindi po kasi kayo madalas ngumiti eh. Ngumiti si Drew ng totoong ngiti at hindi peke. I smile when it's worth it. Sa mga sumunod pang hapon ay malakas ang ulan. Walang kuryente. Lumapit si Lindsay sa sala at may hawak na kandila. Nandoon si Drew, hawak ang isang makapal na kumot. Tiningnan siya nito. Takot ka sa kulog? Tanong niya. Hindi po, pero mas mabuti po sigurong may kasama. Kung sakali. Sagot ni Lindsay. Tumayo si Drew sabay lapit. Hinilang isa pang kumot at iniabot sa kanya. Come here. We'll wait for the lights together. Naupo silang dalawa sa sahig at nakasandal sa dingding. Habang kumukulog, minsan ay napapalapit ang ulo ni Lindsay sa balikat ni Drew. Pasensya na po. Bulong niya. It's fine. You're warm. Sagot ni Drew. Isang tanghali naman ay naglalakad si Lindsay sa loob ng malawak na closet. Inabot ni Drew ang isang pulang bestida. Para sa party bukas. Pinili ko yan para sa'yo. Paliwanag ni Drew mula sa pintuan. Tumingin si Lindsay at nagulat. Pinili niyo po? Tumango si Drew. You look good in red. Powerful and confident. Ngumiti si Lindsay at bahagyang napayuko. Hindi ko po alam kung bagay sa akin. Pagsuot mo na, magiging sayo na. Basta magtiwala ka lang. Pagkatapos naman ng isang event ay sinamahan siya ni Drew sa may harapan ng building. May iilang press na naghihintay. Nakatayo siya sa tabi ni Drew at kinakabahan. Relax. Just hold my hand. Bulong nito sa kanya. Hinawakan siya ni Drew sa kamay. Mainit ang palad nito at matatag. Hindi po ako sanay sa ganito. Sabi ni Lindsay habang papalapit ang kamera. Wala kang dapat ipag-alala. Basta't kasama mo ako, walang makakagalaw sa'yo. Ngumiti si Lindsay at kahit napapaligiran ng ilaw at mata ng media ay para bang silang dalawa lang ang naroon.
Sa kusina na naman, isang hating gabi ay nagising si Lindsay dahil sa gutom. Bumaba siya para kumuha ng tinapay. Laking gulat niya nang makitang naroon si Drew na umiinom ng gatas. Hindi lang pala ako gutom. Anya, napalingon si Drew at may munting tawa. Midnight cravings? Tumango si Lindsay. Palagi po ako nagigising sa ganitong oras eh. Sanay po kasi akong kumain lang kapag wala nang gising. Then from now on, gagawa tayo ng midnight snack schedule para hindi ka mag-isa. Ani Drew. Magkasabay pa silang kumain ng cookies at gatas sa island counter. Tahimik pero masarap sa pakiramdam. Habang naiipit sa sa traffic isang tanghali ay biglang nagsalita si Drew. You always play with your fingers when you're nervous. Nagulat si Lindsay. Napansin niyo po pala. Ngumiti si Drew. I notice a lot about you. Namula si Lindsay sabay tingin sa labas pero ramdam niyang lumambot ang dibdib niya sa mga salitang yon. Isang gabi, inaya siya ni Drew sa rooftop. May dala itong kumot at isang tray ng hot chocolate. Para saan po to? Tanong niya. Just wanted to watch the stars with you. Tahimik lang silang dalawa habang nakatingala sa langit. Malamig ang hangin pero mainit ang kamay ni Drew na nakahawak sa kanya. Hindi po ako sanay sa ganito. Ani Lindsay. Then, let's make it familiar. Kinaumagahan, habang naghahanap si Lindsay ng libro ay lumapit si Drew at inabot ang isang libro sa taas ng shelf. Gusto ko po yan! Kaso, ang taas. Sabi ni Lindsay. Next time, sabihin mo lang. I'll reach it for you. Ani Drew. Napangiti si Lindsay. Salamat po. Napatingin si Drew sa kanya at medyo matagal. You smile better when you don't have to try. Isang gabi ay umatid silang muli sa isang event. Nakasalubong ni Drew si Lindsay sa hallway, suot ang isang emerald green gown. Napatigil siya. You look breathtaking. Manghang-mangha si Drew kay Lindsay. Namula si Lindsay. Hindi po bagay sa akin. Lindsay, you don't need the dress to be stunning. Kahit na nakapambahay ka, you still turn heads. But tonight, you'll own the room. Lumapit si Drew. Napayuko si Lindsay. Nangingiti. Sa unang pagkakataon na hindi siya nagduda sa sarili. Lumipas ang mga araw ay tila dahan-dahang umikot ang mundo ni Lindsay sa pagitan kung ano ang totoo at kung ano ang huwad. Tuwing kasama niya si Drew ay tila unti-unting nabubura ang mga linyang naghihiwalay sa kontrata at sa tunay na damdamin. Hindi man niya aminin ay nararamdaman niyang may kakaiba na sa pagitan nila. Minsang pauwi sila mula sa isang private dinner ay biglang nagsalita si Drew habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Alam mo, minsan naisip ko, what if I met you earlier? Before all the mess? Before the contract? Napalingon si Lindsay. Tahimik lang siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot. Pero sa puso niya ay parang may kumirot. Baka hindi ako mapapansin mo kung wala yung kontrata. Baka hindi rin ako makapasok sa mundo mo. Mahina yung sagot niya. You don't give yourself enough credit. You're more real than anyone I've met. Sagot ni Drew na nakatingin na sa kanya. Napangiti si Lindsay ng bahagya lang. Pero hindi na niya napigilang kumapit ng mahigpit sa palad niyang nakapatong sa tuhod. Kasi nararamdaman niya na may binubuksang pintuan si Drew sa puso niya. At siya mismo ay hindi na sigurado kung kaya pa niyang isara iyon. Isang gabi, matapos ang isang event kung saan muli silang nagtulungan bilang magkasama, ay tila naging mas tahimik si Drew kesa sa dati. Pag-uwi nila ay hindi ito dumiretso sa kwarto gaya ng nakasanayan. Imbis ay tinungo nito ang beranda at tumingin sa malayo. Hindi ka pa inaantok? Tanong ni Lindsay habang lumalapit, suot ang puting robe na ibinigay sa kanya. Umiling si Drew. I couldn't sleep. Lumapit si Drew kay Lindsay at maingat na naupo sa tabi nito. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging musika na lang sa pagitan nilang dalawa hanggang sa bigla siyang nagsalita. Do you ever wonder if this was supposed to be something real? Sabay lingon kay Lindsay. Napatitig si Lindsay. Hindi ko po alam.
Pero may mga gabi na umaasa akong totoo ang lahat. Nagkatitigan sila. Lumapit sila sa isa't isa. Ang unang naramdaman ni Lindsay ay ang palad ni Drew sa pisngi niya. Mainit, mabigat, pero banayad. Unti-unting lumapat ang labi niya sa labi nito. Sa una ay marahan, pagkatapos ay mas mariin. Nang bumuka ang labi ni Lindsay ay naramdaman niya ang pagdulas ng hininga ni Drew na parang isang pakiusap na matagal nang itinago. Kapwa sila lumulubog sa damdaming hindi na kayang pigilan. Inilalayan siya ni Drew tumayo at tahimik na dinala sa silid nito. Walang nagsalita sa kanila, pero sa bawat hakbang ay tila ipinapahayag na ang mga pusong gustong makalaya. Pagpasok sa kwarto ay marahan siyang isinandal ni Drew sa pinto. Tahimik niyang inalis ang robe at parang may iniingatang galaw. Parang inaaral ang bawat pulgada ng balat niyang noon lang napansin ng buo. Marahan ding nahulog ang polo ni Drew sa sahig. Nang mapalapat siya sa kama ay walang ibang tunog kundi ang mahinang hininga at patuloy na bulong ng gabi. Naramdaman ni Lindsay ang bigat ni Drew sa ibabaw niya. Hindi mabigat sa pisikal na paraan kundi sa damdamin. At sa bawat haplos ay may pag-aalilang halatang hindi sanay si Drew sa pagiging totoo. Sa bawat galaw ay tila sinisiguro nitong naroon siya, hindi para gamitin, kundi para pakinggan at para pakawalan ng sarili. Hanggang sa tuluyan ng nangyari ang hindi iniiwasan. Mainit, malambot at mabagal sa simula. Mas mabilis habang tumatagal. Wala ni isa sa kanila ang gustong huminto. Nang matapos sila ay parehong nakaiga at nakayakap. Tahimik pa rin pero ngayong gabi ay wala ng kontrata. Ang meron na lang ay isang sandaling puno ng damdamin at dalawang pusong nagsimulang bumitaw sa mga bakod na nilikha ng mundo nila. Ngunit habang papalapit sila sa isa't isa ay may isang taong hindi makatiis na panoorin silang lumalim pa. Si Patricia. Sa isang mamahaling cafe sa Makati ay tahimik na nakaupo si Patricia sa harap ng laptop niya. Sa gilid ng mesa ay may isang matandang lalaki na tahimik na nagsasalita at halos pabulong. She's using a different name. Pero sigurado ako, anak siya ni Arturo Lopez, dating leader ng pangalawang grupo na kalaban ng Sakarya sa South. Pabulong na sambit ng lalaki. Hindi kumikibo si Patricia. Tahimik lang siyang ngumisi habang nakatingin sa litratong nakabukas sa screen. Isang luma at grainy na larawan ng batang babae na hawak ng isang lalaking may kahawig kay Lindsay. "Are you sure about this?" Tanong niya. Nakita ko siya nung bata pala siya. Hindi ko makakalimutan ang mga mata niya. Tugon ng kanyang kausap. Interesting. Kaya pala ang bait-bait. Kaya pala parang bigla na lang pumasok sa eksena. She's not just some waitress. She's a Lopez. Tumayo si Patricia. Kinuha ang Hermes bag at naglakad palayo. Bago umalis ay nilingon niya ang lalaking nagbigay ng impormasyon. She's going to regret pretending to be one of us. Kinabukasan, habang nakaupo si Lindsay sa garden ng mansyon ay may dumating na hindi inaasahan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan. Bumaba mula doon si Patricia, nakapulang dress at itim na shades. Tahimik lang si Lindsay pero agad siyang tumayo. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong niya ng diretso. "Relax, darling. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away." Ani Patricia sabay tanggal ng shades. "Wala akong panahon para sa drama." Diretsyong sabi naman ni Lindsay. "Oh, but this one isn't the drama. It's the truth." Naglakad si Patricia papalapit sa kanya at may hawak na folder. Inabot niya ito kay Lindsay. "Here, basahin mo." "Ano to?" Nagtatakang tanong ni Lindsay. "History mo." Hindi gumalaw si Lindsay, pero nang makita niyang seryoso ang mukha ni Patricia, ay dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Nandoon ang mga lumang dokumento, birth certificate, police reports, at artikulo ng isang patayan. Nanginig ang kamay niya nang mabasa ang isang headline. Arturo Lopez, leader of rival mafia, gunned down by Sakarya's men. Bumagsak ang folder mula sa kamay ni Lindsay. Hindi totoo to. Totoo yan, Lindsay. Your father was killed by Drew's father. And your family, especially your dad, was part of a group that tried to destroy the Sakarya's clan.
And now, look at you, sleeping under the same roof. Umiling si Lindsay na halos hindi makahinga. Hindi ko alam. Wala akong alam sa nakaraan ng tatay ko. Bata pa lang ako noon. Does Drew know? Tila nakangising tanong pa ni Patricia. Hindi nakasagot si Lindsay. Ngumiti si Patricia ng mapang-asar. Of course not, kasi kung alam niya, do you really think he'd let you near him? Wala akong alam sa nangyari noon. Isa pa, wala kaming alam pareho ni Drew sa kung ano talaga mga nangyari at di nila pagkakaunawaan. Bakit kailangan kami ang magsakripisyo? Sambit ni Lindsay. But guilt doesn't matter in this world, Lindsay. Blood does, and your blood is also the reason that his father is dead. Katahimikan, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya alam kung lalaban o tatakbo. Ang tanging alam niya lang ay hindi siya makatingin kay Patricia. Alam mo, Drew isn't stupid, kaya nga ako ang minahal niya noon dahil hindi ako nagkunwari. Sabi ni Patricia habang nakataas ang kilay. Minahal mo? Pero iniwan mo din. Tumalikod si Patricia. Because he got too soft. And now, baka lalo siyang masira ng dahil sa'yo. Iniwan siya ni Patricia doon. Tulalang nakatayo si Lindsay, hawak ang folder na parang apoy. Sa puso niya ay isang tanong lang ang sumisigaw. Kapag nalaman ni Drew ang totoo, mamahalin pa rin kaya siya ng binata. Gabi na nang bumalik si Drew mula sa meeting. Hawak niya ang coat at pagod ang muka. Pero agad niyang napansin ang katahimikan sa bahay. Wala si Lindsay sa sala, wala sa veranda. Hanggang sa nakita niya ito sa garden. Nakaupo sa lilim ng puno at hindi kumikabo. Lindsay? Tanong niya habang nilalapitan ito. Hindi lumingon si Lindsay. What's wrong? Malambing na tanong ni Drew. Tahimik at hindi makapagsalita si Lindsay. Dahan-dahan niyang inabot ang folder, tiningnan yung Drew at binuklat. Isa-isa niyang sinipat ang mga dokumento. Tila bumagal ang oras. Yun? Malamig niyang tanong. Hindi ko alam. Hindi ko alam na yung totoo tungkol sa tatay ko. Hindi ko pinili ito. Umiiyak na si Lindsay. Why didn't you tell me when you found out? Kasi natakot ako. Akala ko mawawala na lahat ng binuo natin. Tumalikod si Drew. Tumitig sa dilim. Mahigpit ang hawak niya sa papel at saglit na natahimik. Walang salita, pero ramdam ni Lindsay ang pader na biglang umangat sa pagitan nila. Or Lopez, the blood of the men who tried to destroy my family. Mahina niyang sabi. Pero hindi ako yung ama ko. Hindi akong kalaban mo. I don't know that anymore. At sa gabing yun, sa gitna ng garden kung saan nagsimulang tumubo ang maliit na tiwala sa isa't isa, ay muli itong pinutol, hindi ng kontrata, kundi ng nakaraan. Magdamag na hindi nakaimik si Drew. Nasa harap siya ng malaking bintana ng kanyang opisina sa mansyon. Hawak-hawak pa rin ang folder na inabot ni Lindsay kagabi. Sa bawat pahina at sa bawat linyang binabasa niya paulit-ulit ay tila mas lalong dumadagdag ang bigat sa dibdib niya. Ang babae na araw-araw niyang nakikita sa dining table, sa mga event, sa mga tahimik na sandaling akala niya wala ng iba pa sa mundo, kundi sila lang dalawa, ay anak pala ng lalaking naging kalaban ng ama niya. Hindi niya alam kung anong mas mahirap tanggapin, na anak ito ng kaaway o na minahal niya ito kahit na hindi dapat. Bumukas ang pinto. Naroon si Lindsay. Magulo ang buhok at namumugto ang mga mata, pero tahimik lang. Wala siyang alahas, wala ang makeup at wala ang lakas ng loob. Ang meron lang siya ay katotohanang nais niyang linawin. Drew, mahina niyang tawag. Hindi lumingon si Drew. Umalis ka na. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Hindi ko alam yung totoo. Hindi ko na maginusto na. I said, leave. Madiing sambit ni Drew. Hindi na kayang pigilan ni Lindsay ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Minahal kita kahit wala akong karapatan, kahit bawal. Hindi ko pinili ang dugo ko. Humarap si Drew. Galit ang mga mata nito pero may basag na pader. Ramdam niya yun. May galit pero may sakit.
You think love is enough to erase what your family did? My father died defending our family. My whole childhood was spent hiding, fighting, running because of your father. And now you want me to forget all of that just because you fell in love? Sigaw ni Drew. Napaatras si Lindsay, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa sakit. Hindi ko hiniling nakalimutan mo yon. Gusto ko lang sanang ituloy kung anong meron tayo. Kahit na paano. Walang tayo, Lindsay. At kung may akala kang maaawa ko sa'yo dahil ganyan ka, lumabas ka ng pamamahay ko bago pa ako mawala ng kontrol. Malamig na sagot ni Drew. Napatakbo palabas si Lindsay. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang dala lang niya ay ang lumang bag na ginamit niya noong unang dumating siya. Wala na ang mga bagong damit, wala na ang mamahaling sapatos at wala na si Drew. Sa bus pauwi hindi na mapigil ni Lindsay ang pag-iyak. Lumapit sa kanya ang matandang babae at inabutan siya ng panyo, pero hindi na siya nakaimik pa. Ang mundo niya ay gumuho, pero hindi pa pala tapos ang lahat. Makalipas ang ilang linggo ay naramdaman ni Lindsay ang matagal nang hindi niya nararamdaman. Ang pagsusuka tuwing umaga, pananakit ng dibdib at matinding pagkapagod. Hindi siya agad naniwala, pero nang bumisita siya sa klinika sa kanilang probinsya, bitbit ang kaba, ay napatulala siya sa sinabi ng doktor. Mahigit 1 buwan na pala siyang nagdadalang tao. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatitig siya sa kisame ng klinika. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Saya ba, takot o galit? Ang tanging malinaw sa kanya ay hindi na siya nag-iisa. Patawad kung magulong mundong papasukin mo. Pero ilalaban kita, anak. Ilalayo kita sa gulo. Poprotektahan kita kahit ako na lang. Mahina niyang bulong habang hawak ang tiyan. Mula noon ay tuluyang nawala si Lindsay sa mata ng Maynila, sa mata ni Drew at sa mata ng mundo. Pero sa puso niya ay hindi kailanman nawala ang alaala ng lalaking minahal niya. At sa puso ni Drew, kahit anong galit ang ibalot niya sa sarili ay alam niyang may nawawala. At huli na, nahulog na siya sa babaeng hindi niya dapat minahal. 2:00 na ng madaling araw, habang tahimik ang buong mansyon. Si Drew ay nakaupo pa rin sa harap ng bar sa mismong silid niya. Wala siyang ibang kasama kundi ang ilaw mula sa kisame at ang baso ng scotch na ilang oras nang hindi nauubos. Mula nang umalis si Lindsay ay tila nawala ang lasa ng mga bagay, ang pagkain, ang alak at ang mga negosyong araw-araw niyang hinahawakan. Lahat naglaho at nawala ng saysay. Ngunit nang biglang dumating si Paul bitbit ang isang envelope at maputla ang muka, ay doon nagsimulang gumalaw muli ang mundo niya. Sir, I thought you should know about this. Ani Paul sabay abot ng dokumento. Agad itong binuksan ni Drew. Sa loob ng envelope ay may pregnancy result, ultrasound copy at clinical record ni Lindsay. Parang tumigil ang oras. Napakuyom ng kamao si Drew habang nakatitig sa litrato ng munting bilog sa itim at puting imahe ng ultrasound. Ang puso niyang matagal nang pinatigas ng galit ay biglang nabasag. Hindi niya alam kung anong mararamdaman at isa lang ang sinisigaw ng puso at isipan niya. Kailangan niyang hanapin si Lindsay. Makalipas ang ilang araw, buong staff ng Sacarias Private Security Team ay naatasang magsagawa ng discreet search operation. Walang makakalam nito, Paul. Gusto ko lang siya makita. Alamin kung nasan siya. If she's okay. If the baby's okay. Utos ni Drew. Yes, sir. Halos wala siyang tulog, pero hindi na yon mahalaga. Muli nang binuksan ng litrato mula sa envelope. Hawak-hawak yon habang naglalakad sila sa veranda. Anak, hindi ko kayang pabayaan ka. Mahina niyang bulong, ngunit hindi rin natahimik si Patricia. Sa isang private lounge sa Bonifacio Global City ay nagkita sila Patricia. Maingat na inihain ng waiter ang kape sa harapan nila, pero hindi yon pinansin ni Drew. Nakatitig lang siya sa laptop na binuksan ni Patricia. Why am I here? Malamig na tanong ni Drew. You're here because you're about to make a big mistake. And I'm here to stop you before you destroy yourself. Sagot ni Patricia sabay pakita ng isang USB. What the hell? Pagtataka ni Drew.
Patricia smirked. Just a little backup plan. I knew one day magiging mahina ka rin. I just didn't think it would be because of her. Cut to the chase, Patricia. Naiinis na si Drew. Binuksan ni Patricia ang file. Ilang video clip at ilang dokumento. Iba't ibang transaksyon. Isang confidential file ng illegal arms deal na matagal nang ibinaon ng Zacarias Corporation sa ilalim ng legal permits at dummy companies. Recognize this? Let's just say, kapag napunta to sa media at sa international security boards, you won't just lose your business. You'll lose everything. Hindi nagsalita si Drew. Tinitigan lang niya ang babae sa harap niya. Ang babaeng minsan niyang minahal, pero ngayoy mas kilala niya sa ibang anyo. What do you mean? Pigil na gigil na tanong ni Drew. Simple lang. Stop looking for Lindsay. Walk away from her and that child. And don't make this mistake, Drew. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang koneksyon ng babaeng yon sa mga taong sumira sa pamilya mo noon. That baby? His blood is Lopez. She's not her father. And yet, you still punish her the first time. Hindi nagpatalo si Patricia. Tahimik si Drew. Hindi niya masagot. Totoo na pinalayas niya at iniwan niya sa gitna ng galit ang kawawang si Lindsay. Think carefully. Give me one reason why I shouldn't leak this file to the authorities. Dagdag ni Patricia. Because you're not stupid. If I go down, you go down too. These records, some of them point to you. Sagot ni Drew sa wakas. Ngumisi si Patricia. But I have my insurance. How about you? You have nothing. Except your guilt. Humigop si Patricia ng kape at tumayo. This is your last warning. Don't look for her, Drew. Let her disappear. Protect your name and your empire. Don't throw it away for a woman who shouldn't be even part of your world. Pagkaalis ni Patricia ay naiwan si Drew sa lounge. Tahimik siya at hindi gumagalaw. Pinikit niya ang mga mata at pilit inaalis ang bigat sa dibdib. Pero kahit ilang ulit niya itong gawin ay bumabalik ang imahe ng ultrasound at ang mga mata ni Lindsay. Sa kabilang dako naman ay tahimik ang buhay ni Lindsay sa bayan ng San Rafael. Nakikitira siya sa maliit na silid sa likod ng panaderya ng isang kaibigang dating kasamahan sa bar. Maayos naman siya. Tahimik, malayo sa Maynila at walang nakakaalam ng kanyang totoong pinanggalingan. Bitbit ang tiyan at ngiting pilit ay binubuo ni Lindsay araw-araw ang bagong mundo niya. Wala na si Drew, wala na ang Maynila at wala na ang mansyon. Pero meron siyang anak at yun lang ang mahalaga. Sa gabi ay madalas niyang hawakan ang kanyang tiyan at kausapin ito. Anak, hindi ko alam kung kailan natin masasabi sa papa mo. Pero ngayon, mas pipiliin kong ilayo ka. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ayokong maranasan mong gulo na dinaanan ko. Tahimik ang paligid. Wala siyang alam sa galawan ng mundo sa labas. Ni hindi niya alam na si Drew ay naghahanap sa kanya at hindi niya rin alam kung gaano kalalim ang mga kamay ni Patricia para pigilan ang muling pagtatagpo ng mga puso nila. Sa mansyon ay napayuko si Drew sa harap ng fireplace. Muling binuksan ng envelope, hawak ang larawan ng anak. Tahimik ang paligid, pero sa loob-loob niya ay nanggagalit ang tanong. Kung ilalaban pa niya si Lindsay o hahayaan na lamang niya. Ang pagkatao niya ay nasa bingit ng dalawang landas, kapangyarihang pinaghirapan niya buong buhay o pamilya na ngayon pa lang niya natutunang pahalagahan. Isang bagay ang malinaw. Mahal niya si Lindsay at mahal niya ang anak niya. Kaya kahit harangan siya ni Patricia ay hindi siya titigil. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hanggang sa mahawakan na ni Drew ang lumang folder na ipinasiyasat niya sa isang private investigator. Mga lumang dokumento, testamento, liham at transkripsyon ng lumang kaso. Sa bawat pahina ay unti-unting binubura ang kasinungalingang pinaniwalaan niya buong buhay. Kabilang sa mga natuklasan niya ay isang sulat kamay na liham mula kay Ramon Zacarias, ang kanyang ama na hindi kailanman naipasa sa legal team. Arturo was never the traitor. I listened to the wrong people. I let power blind me. Higit 20 taon na ang lumipas, ngunit tila buhay na buhay ang tinig ng kanyang ama sa mga salitang yon. Doon niya lang napagtanto na hindi lahat na itinuro sa kanya ay tama.
Hindi lahat ng legacy ay karapat-dapat ipagpatuloy. Bumuntong hininga siya, humigop ng kaunting whiskey saka dinampot ang cellphone niya. Paul, call for a press conference tomorrow. I'm going public. Mahinang utos niya pero may matigas na paninindigan. Yes, sir. Tugon ng assistant, walang tanong at walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ay nagtipon-tipon ng media sa isang private function room sa isang high-end hotel sa Makati. Hindi ito ordinaryong event. Naroon ang mga mamamahayag, vlogger, business correspondents at ilang kasapi ng corporate world. Marami ang nagtataka kung bakit biglaan ang pagtawag ni Drew ng press conference. Sa likod ng hall ay dumating si Patricia. Puting-puti ang kasuotan, elegante at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Nakaupo siya ng maayos, hawak ang kanyang Hermes bag at may mapanlinlang ng ngiti sa mga labi. Hindi niya kailanman inisip na kakayanin ni Drew ang ganitong hakbang. Para sa kanya hindi na niya ito kilala. Isang lalaking kontrolado ng pangalan at ng imahe. Alam niya kung saan ito mahina. Sa reputasyon. Let's see how brave you really are. Bulong ni Patricia sa sarili. Paglipas ng ilang minuto ay dumating si Drew. Wala itong suot na kurbata. Nakabukas ang ilang butones ng polo at may katahimikang hindi karaniwang nakikita sa kanya. Sa kanyang likod ay naroon si Paul, ngunit agad din itong umatras matapos ihatid siya sa podium. Dahan-dahan siyang humakbang. Walang binibitbit kundi ang folder na kanina pa niya binabasa sa opisina. Nagbulungan ang mga tao. Katahimikan at sa wakas ay nagsalita si Drew. Good afternoon. Tumigil siya sa katumingin sa lahat ng naroon. I'm Drew Zacarias, CEO of Zacarias Holdings. Today, I stand not only as a businessman, but also as a son who finally understand what it means to be free. Tahimik pa rin ang buong hall. For most of my life, I was taught that Arturo Lopez was the enemy, that he was the man who betrayed my father. But he was the reason behind the bloodshed, the chaos, and the threats of our empire. Kinuha niya isang dokumento mula sa folder. But this is the truth that my father never tells the world. A letter he wrote before he died. A confession. Nag-flash ang mga kamera. Ang mga mamamahayag ay napapitlag. Si Patricia ay bahagyang nanlaki ang mga mata. My father trusted the wrong people. He believed lies fed to him by men who wanted to seize power. Arturo Lopez was never a traitor. He was a loyal friend. They built the early business together, equal partners, but greed poisoned their alliance. Tumingin siya diretso sa kamera. Walang ngiti at walang pag-arte. On my father's order, Arturo Lopez was killed. No fair trial. No confrontation. Just a bullet and silence. Napatayo si Patricia at hindi na napigilan ng sarili. Drew! Stop this madness! You're humiliating your own name! Tumingin si Drew sa kanya na hindi kita ang kahit na anong emosyon. No, Patricia. I'm correcting it. I'm not destroying my name. I'm freeing it. You think everyone will respect you after this? You just admitted your father killed an innocent man! Galit na galit si Patricia. I don't want their respect if it's built on a lie. Biglang tahimik ang buong silid. Bumalik si Patricia sa upuan. Nanginginig ang kanyang bibig sa galit pero wala nang masabi. Dahan-dahang nagpatuloy si Drew. Lindsay Lopez, the daughter of Arturo, did not know the full truth. And still, she carried the weight of the past I pinned on her. She was innocent, yet I turned her away. I hurt her. I failed her. But now, she carries my child. A life that I almost lost because I chose silence over truth. Kinuha ni Drew ang microphone gamit ang dalawang kamay. Tumingin sa camera na parang alam niyang pinapanood siya ng babaeng matagal na niyang gustong harapin. Lindsay, kung naririnig mo ako, gusto kong malaman mo na pinipili kong itama ang mali. Hindi ko nahayaang mabulag ako ng nakaraan. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak natin sa kasinungalingan at takot. Gusto kong hanapin ka. Gusto kong bumawi. Sa dulo ng press conference ay tumayo si Drew at umalis ng walang ibang sinabi. Hindi nila kailangan sagutin ang mga tanong ng media. Naiwan sa loob ng hall si Patricia at halos hindi makapaniwala sa tabang ng lalaking minsan ay nagmakaawa sa kanya para protektahan ang pangalan ng Zacarias.
Sa isang sulok ay marahang tumunog ang cellphone ni Patricia. Private number. Sinagot niya agad ito. Patricia clenched her jaw. This isn't over. I can still ruin him. Napatingin si Patricia sa folder na iniwan ni Drew sa mesa. Sa loob ay may kopya rin ng dokumentong pinanghahawakan niya noon bilang alas. Ngayon ay wala na itong bisa. Samantala, sa bayan ng San Rafael ay nasa harap ng maliit na radyo si Lindsay. Tahimik niyang pinapakinggan ang balita habang hawak ang tiyan at nakaupo sa lumang silya ng paninderya. Inuulat na inamin ni Drew Zacaria sa isang live press conference ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Arturo Lopez. Ayon sa kanya, ang dating sinasabing traidor ang naging biktima ng maling akusasyon at ngayon ay pinipilit niyang ituwid ang kasaysayan. Hindi makapaniwala si Lindsay at hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Drew ay narinig niya mula sa ulat. Muli niyang nakita sa isip ang lalaking halos buong akala niya'y wala ng puwang para sa katotohanan. Napaluha siya ng tahimik. Bakit ngayon, Drew? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bulong niya, pero sa puso niya ay nararamdaman ni Lindsay na totoo yun. Nagsimula nang gumuho ang pader sa pagitan nila at kung itutuloy man niya ang paglalayo o pagbabalik, ayun na lamang ang natitirang tanong. Nang muling tumapak si Drew Zacaria sa bayan ng San Rafael ay hindi na siya ang lalaking bumalot sa sarili sa itim na coat at yaman. Wala siyang bodyguard, wala ring mamahalang kotse. Tanging isang lumang SUV at isang dalang bulaklak ang kasama niya. Ilang linggong lumipas mula ng ilantad niyang katotohanan. Ilang araw rin siyang natahimik, hindi makakain at hindi makatulog. Sa bawat tiklop ng gabi ay isang boses lang ang gusto niyang marinig. Boses ni Lindsay. Tumigil siya sa harap ng paninderya at nang makita ang pamilyar na sulyap ng babaeng naglilinis sa harap ng pinto ay parang huminto ang oras. Nasa harapan na niya si Lindsay. Nangingitim ang kutis dahil sa araw pero mas lalo niyang nakita ang dandanto. Naka-t-shirt lang ang lumang palda na may bakas ng harina sa kamay. Nag-angat ito ng paningin at sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Drew! Walang kibo si Lindsay. Parang hindi niya alam kung tatakbo siya palayo o lalapit. Pero bago pa man siya makagalaw ay marahang humakbang si Drew. I'm sorry. Ang tagal kong natutong makinig. Ngayon lang ako tunay na nakakita. Unang sambit ng binata. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lindsay at pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Hinahanap kita. Hindi bilang utang, hindi bilang kontrata. Lindsay, gusto lang kita makita kahit isang beses. Gusto ko malaman kung ligtas ka, kung maayos ka, kung pwede mo akong patawarin pa. Napahawak siya sa dibdib. Tahimik si Lindsay. Nakatingin lang sa kanya at hawak ang tiyan na medyo nakaumbok na. Hindi ko inaasahang babalik ka pa. Bumalik si Drew at lumapit. Isang hakbang at dalawang hakbang. Pagkatapos ay marahang lumuhod sa harapan ni Lindsay. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad sa tiyan nito. Anak natin yan, di ba? Lindsay, iiwanan ko ang lahat. Ang mafia, ang negosyo, ang pangalan. Lahat. Wala nang mahalagang yaman kundi wala ka. Kung wala kayo. Marahang sambit ni Drew. Drew! Wala na si Patricia. Naipasa ko ng bagong alyansa ang lahat ng kontrol ng underground. She's gone. Pina-exile na namin siya sa Europe. She can't hurt you anymore. Bulong niya. Paano kung balikan ka ng mundo mo? Mahina ngunit puno ng takot ang tanong ni Lindsay. Hindi na ako babalik. Di na rin ako lalaban. Lalaban ako para sa'yo at para sa anak natin. Sandali silang nagtitigan. Sa wakas ay wala ng lihim, wala ng kasinungalingan, wala ng kodratang bumalot sa pagmamahalan. Dahan-dahang yumakap si Lindsay, mahigpit na parang pinipilit na ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang puso. Ngayon lang ako naniwalang totoo ka. Makalipas ang isang buwan, sa isang simpleng kapilya sa tabing baryo ay nagtipon ng ilang malalapit na kaibigan at ilang empleyado ni Drew at Lindsay. Walang ingrandeng dekorasyon at walang mamahaling chandelier. Tanging puting bulaklak, kahoy na altar at isang lalaking mukhang sobrang saya sa itim, ngunit payak na barong. Si Drew Zacarias. At sa kabilang dulo ng aisle si Lindsay, nakasuot ng puting bestidang gawa ng mananahi sa kabilang baryo. Hawak ang mumurahing bulaklak pero tagos sa puso ang ngiti. Sa bawat hakbang ni Lindsay parang unti-unting nabubura ang lahat ng sakit.
Wala na ang dating babaeng waitress na takot sa mundo. Nasa harapan niya ngayon ang babaeng piniling manatili, hindi dahil sa pangako ng pera kundi sa tunay na pag-ibig. Pagharap sa altar ay marahan silang naghawak kamay. Hindi mo kailangan sumumpa ng kayamanan, Drew. Basta't hindi mo ako iiwan. Bulong ni Lindsay. Hindi na, Lindsay. Hindi na ako aalis. Napaluha ang pari. Maging ang kaibigan ni Lindsay sa pananderiya ay nag-iiyak habang sumisipol ng mahinang Ave Maria. Sa pagtatapos ng seremonya ay mas tahimik ang halakha kesa sa dati, pero mas totoo. Samantalang sa isang villa sa France ay isang babae ang nakaupo sa veranda na hawak ang wine glass at nakatingin sa malayo. Si Patricia, nakasando at nakashorts lang pero ang galit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Sa harap niya ay isang larawan ng kasal ni Drew at Lindsay mula sa email headline. Nakaprint, may red ink sa paligid at sa paligid ng besa ay may mga nakatagong baril. Ngunit wala na siyang kapangyarihan. Ilang alyado niya sa Pilipinas ang lumapit at lumipat sa panig ni Drew. Ang iba'y isinuko sa batas at ang ilan ay tuluyang naglaho dahil sa takot. Enjoy your fairy tale, Drew. But I always come back. Bulong niya. Tumayo siya't itinapon ng wine glass sa lupa at sumabog ang salamin sa damuhan. Samantala, bumalik sa San Rafael si Drew at Lindsay. Doon nila piniling magpatayo ng munting bahay na gawa sa kahoy at bato na malayo sa ingay ng lungsod at malayo sa alon ng karangyaan. Nang isilang ang kanilang anak na lalaki, ay pinangalanan nila itong Arturo na hango sa pangalan ng amang matagal na nilang pinagbayaran ng kasalanan. Tuwing gabi, bago matulog ay sabay nilang inaawitan ng sanggol. At sa bawat yakap, sa bawat halik at sa bawat salitang mahal kita, ay unti-unting binubura ang pag-ibig ng mga anino ng nakaraan. Hindi sila perpekto, hindi rin natapos ang banta ng nakaraan, pero sa pagitan ng pagmamahalan nila ay may pader na hindi basta-basta mabubuwag. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil pinili nila ang isa't isa. Sa wakas ay hindi na si Lindsay ang babaeng pinilit lang ng pagkakataon. Siya na ang babaeng pinakasalan ng lalaking handang talikuran ang lahat para sa tunay na pagmamahal. 5 taon na ang lumipas mula nang ikasal sina Drew at Lindsay ay maliit na kapilya sa San Rafael. Hindi man engrande ang simula ng kanilang pagsasama, naging matatag ito at mas matatag pa ang relasyong itinayo sa yaman, pangarap o pangalan. Ang pundasyon ng kanilang buhay ay simpleng bagay na tiwala, respeto at tapat na pagmamahal. Sa tabi ng ilog kung saan sila unang isinama ni Arturo sa pagliligo ay nakatayo ngayon ang kanilang bahay. Hindi palasyo pero may halakhak tuwing umaga at may harana tuwing gabi. Si Drew na dating hari ng negosyo ay isa ng tahimik na ama na mas masaya pa sa pag-aani ng kamatis kesa sa pag-aanalisa ng stocks. Arturo, hindi ganun ang pag-uli ng tutubi. Tawa ni Drew habang tinatakbuhan ng bata ang likod bahay. Nakangiting nanonood si Lindsay mula sa bintana. May hawak na tinimplang kape at basang tuwalya. Napapangiti siya tuwing naiisip kung gaano kalayo ang kanilang narating. Minsan, pag dumadayo ang mga dating kasamahan ni Drew mula Maynila, mga business partners na ngayon tahimik na rin ang buhay, ay sinasabi nila na ito daw ang buhay ni Drew na hindi nila halos akalain na gugustuhin. At ang palagi lang sagot ni Drew? No, this is the life I never knew I needed. Wala ng kontrata, wala ng kondisyon. Ang pagmamahalan nila ni Lindsay ay isa ng buhay na pinili nila araw-araw. Ngunit gaya ng kahit anong kwento ay hindi nawala ang anino ng nakaraan. Minsan, may lihim pa ring bumabalik. Mga anonymous na sulat, mga matang nakamasid sa di kalayuan. Hanggang sa isang araw ay isang puting sobre ang natanggap ni Drew. Walang pangalan at walang return address. Sa loob ay may larawan ni Patricia na nasa Europe at may hawak na bata. Isang batang babae. May mensaheng nakasulat sa likod. You're not the only one who started over. Tahimik lang si Drew habang binabasa yun. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Drew? Okay ka lang? Tanong ni Lindsay habang nilalapag ang pananghalian. Tumango siya at inihulog ang larawan sa lumang kahon at isinara. Okay lang, wala naman yun. Sigurado ka? Hindi na siya mahalaga. Kayo ni Arturo ang pinaka-importante para sa akin. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo si Drew sa porch ng kanilang bagong tahanan sa San Rafael,
ay hawak niya ang isang tab ng balita mula sa tablet na inabot ni Paul nung umaga. Tahimik siyang nagbabasa habang nakasandal sa upuan. Si Lindsay ay nasa loob at pinapatulog si Arturo. Napatigil siya sa headline. Patricia Sanchez, dating socialite at negosyanteng konektado sa Zacarias Holding. Nakakulong na matapos mapatunayan ang mga kasong bribery, extortion at obstruction of justice. Napangiti si Drew ng payapa. She finally fell. Lumabas si Lindsay na may dalang mainit na tsaa. Ano yan? Balita kay Patricia. Napatango si Lindsay. Tama lang. Hindi sila nagdiwang, hindi rin sila nagbanggit ng masama. Ngunit sa katahimikan ng gabi ay alam nilang tapos na ang anino ng babaeng minsang muntik sirain ang buhay nila. At tulad ng dati, ay sinimulan nila ang hapon na parang walang masamang alaala. May inihaw sa bakuran, tawanan at kwento ng mga bata. Makailang ulit pa silang sinubok. Nagkasakit si Lindsay sa ikalawang pagbubuntis. Nawala si Drew sa isang bagyong bumura sa tulay papunta sa bayan. Isang taon ding sinubukan siyang kumbinsihin ng isang international firm na bumalik sa mundo ng negosyo. Ngunit sa huli ay lagi siyang umuuwi sa piling ni Lindsay. Nang isilang ang ikalawa nilang anak na isang batang babae ay pinangalanan nilang Luisa. Muling nabuo ang payak ngunit makulay nilang pamilya. Si Lindsay ay nagtayo ng maliit na paninderya sa mismong dating lugar kung saan siya nagtatrabaho noon. Si Drew naman ay nagtuturo ng simpleng accounting at business literacy sa mga kabataan ng baryo. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang kuya, mentor at kapitbahay. Ang mga tao sa San Rafael ay unti-unting nakalimot sa kanyang nakaraan. Sa mga mata ng mga tao ay isa siyang lalaking nagbago at higit sa lahat ay tumupad sa pangako. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa balkonahe si Lindsay at Drew, habang natutulog ang mga bata sa loob ay napatingin si Lindsay sa langit. Akala ko dati, ang pag-ibig ay para lang sa may pera. Natawa si Drew. Ironic, no? Ako yung bilyonaryo. Ikaw yung waitress. Pero, ikaw itong nagturo sa akin kung paano magmahal na totoo. Hindi mo ba namimiss yung dati mong buhay? Not even for a second. The only part of that life worth keeping is you. Sagot niya habang hinahawakan ng kamay ni Lindsay. Tumahimik silang dalawa habang pinapakinggan ang huni ng kuliglig. Sa payak na gabing noon ay tahimik pero buo ang mundo nila. Ang kwento ni Drew at Lindsay ay hindi lamang kwento ng pag-iibigan ng isang bilyonaryo at isang simpleng babae. Ito ay salamin ng masalimuot na realidad kung saan ang pagmamahal ay hindi palaging nagsisimula sa tama, ngunit may kakayahang magbago, lumago at maghilom. Nagsimula ang lahat sa kasinungalingan, panlilinlang at pagkukunwari. Ginamit ni Drew si Lindsay para sa sariling kapakanan, isang estratehiya upang mailigtas ang kanyang pangalan at ang kanyang mundo. Ngunit sa likod ng kanyang malamig at kontrolanong imahe ay unti-unting nabasag ang kanyang mga pader. Habang lumalapit siya kay Lindsay, ay nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Mga katapatan, ang tapang, at ang purong intensyon. Doon niya napatanto na hindi kayang tumbasan ng yaman ng katahimikan ng konsensyang malinis at pusong totoo. Si Lindsay naman ay bagamat galing sa kahirapan ay hindi kailanman nagpatinag. Pinili niyang ipaglaban ng dangal at prinsipyo kahit pa puso niya ang nakataya. Tinanggap niya si Drew hindi dahil sa kayamanan nito, kundi sa pagbabagong ipinapakita nito. Isang lalaking natutong humingi ng tawad, magpakumbaba at magmahal ng totoo. Sa huli ay pinapaalala ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto sa simula. Ngunit kung may tapang tayong baguhin ang ating sarili, ay may pag-asa tayong makamta ng isang pag-ibig na totoo, matapat at walang kapalit. Dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa huli nating mga kwento, marami pong salamat. Paalam!